Dami Diba? pa rin ang mga Yes. At para may parokyano. politiko Mm. na magsilbing protektor ng Mm. gumagawa ng illegal na yosi, malaking industriya ito. Ayan. Hindi lang ho, kasi may mga ilan ho, mga na-raid na ho ng mga pagawaan ng mga ganito, mga sigarilyong illegal. Ang Bureau of Customs nakatutok ko dyan kasi meron sila na napunta na naman. Ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, nasa linya ho natin, si Attorney Chris Bendijo. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Welcome po, Double Wang sa Double B. Good morning po. Sir Weng, Ma'am Weng, magandang umaga po. Pagbati ko mula kay Commissioner Real at sa mga kabani ko ng Bureau of Customs. Magandang umaga Salamat po sa sa mga oras. taga-BOC. Opo, Ano thank ba, you. ano ba talaga ang primary thrust ng BOC pagdating po sa kampanya sa illegal o peke na sigarilyo o smuggled na yosi? Totoo yan, Ma'am Weng, no? Tandaan po natin, ang mandato ng Bureau of Customs ay kasama po yung border protection, no? So, yung pagpasok ng mga ganitong kontrabando na hindi nagbabayad ng duties and taxes ay talagang binabantayan po natin yan. Ang talaga pong katuloy na epekto po kasi niyan kapag pumapasok sa ating merkado ang mga ganitong produkto, naapektuhan yung ating local market, no? Tandaan natin yung ating mga farmers ng tabako, kapag may ganitong supply ng mga raw materials, syempre yung kanilang presyo ay maapektuhan. So, kasama po yan sa mandato ng Bureau of Customs kung kaya't mahigpit po nating binabantay nito, bukod pa po, no, sa panganib sa kalusugan na naidudulot ng produktong ito. Yung pong pagka ginagawa nyong pagpunta at pagre-raid ng mga illegal na pagawaan, yan ho ay yung mga intelligence ho niyan ay galing mismo doon sa mga legit na mga nagsusupply rin ho ng sigarilyo na nakukuha ho ninyo? Isa po yan sa mga napagkukuha natin ng intelligence information. Sa kaso pong ito, meron pong isang citizen na nag-report, no, dahil masangsang po yung amoy dun sa lugar. At contrary dun sa kanyang parang dineklarang business sa kanyang business permit na parang canned goods, no, processing ng canned goods, nagtataka siya bakit may ganung amoy dito sa lugar na to, no. Yun. Sana siya po ay nakinig dun sa ating panawagan nung kamakailan nung tayo ay nasa Pampanga, nung nag-raid po tayo ng 3 warehouse doon, na nananawagan sa publiko ng kanilang kooperasyon, no? Kasi alam niyo naman po, kapag may ganyan nagpapatakbo ng ganitong operasyon, may epekto po yan, may amoy, may doon sa Mexico, Pampanga po, ang daming langaw, no? So sana ang publiko din ay maging alerto para magtulong-tulungan na po tayo, no, parehong pribado at sektor ng pamahalaan ay sama-sama ng puksain itong problemang ito. So kasama ho ba din sa mga intelligence ho ninyo na nakakalap ay kung sino ho yung mga protector ho nito? Kasi maganda, marami ho nagsusumbong. So hindi naman siguro mahirap na meron din silang nalalaman na ito ho kasi ito'y protektado ni ganito, ni certain politiko, ganon. Well, sa parte po ng Bureau of Customs, no, wala po tayo masyadong ganong intel information. Although, meron pong nababanggit na ganyang impormasyon ng ating Secretary of Interior Local Government na si Secretary Remulla. Ginagalang po natin yan at syempre po kung gusto po niyang i-disclose yan eventually kapag may sufisyente ng ebidensya, ay iintayin na lang din po natin yan. Yung pong sa smuggling ng sigarilyo, iba pa yung industriya ng lokal na gumagawa ng yosi na hindi nagbabayad ng buwis kaya tinatawag siyang illegal na yosi. Iba pa yung smuggled yosi na galing sa ibang bansa, pinapasok Ayan. sa pamamagitan ng pag-break doon sa ating mga borders na nabanggit mo kanina, attorney. Saang lugar ang pinapasok ng smuggled yosi sa bansa? Alam niyo, Ma'am Weng, magandang tanong po yan, no? Dito sa ating mga natuklasang mga pagawaan ng sigarilyo, dito po natin makikita at mapapaliwanag na hindi po pumapasok ang sigarilyong ito na finished product, no? Kasi patatandaan po natin, pagkatapos po ng insidente sa Batangas, talaga pong nagbigay instruction ng ating Commissioner Ariel Nepomuceno kasi naiinis na po siya at nagtataka. Paano makakalusot sa mga port natin ang ganitong mga finished products na ito na wala man lang tayong impormasyon, no? Kasi parang pong nakakapagduda na ang laki-laki nitong mga ganitong finished products na ito pero walang ganitong impormasyon na dumadaan sa ating ports, no? At having said that, ito po pala yung paliwanag dito. Dito po pala siya tinatapos, dito po siya minamanufacture. Kung kaya't yung mga ganitong brand, no, yung mga kakaiba, yung Two Moon, yung Playboy, yung iba pa pong nakita natin, no, yun po pala yung paliwanag. Kaya po pala siya hindi nakikita sa ating ports kasi hindi po siya finished product pumapasok dito. Ganun pa man, yung pong mga raw materials, no, meron na po tayong ganyang intel information
siguro po, hindi po muna natin i-detalye, pero sa southern portion po ng ating bansa, Mm-mm. yun po yung tinututukan ng ating mga intelligence groups ngayon dahil yun po pala ang kanilang modus, no? Hindi po siya finished product pumapasok, Mm-mm. pero raw materials po, no? At again, yan pa rin po ay mapanganib sa ating lokal na So- ekonomiya, sa ating mga farmers ng mga tobacco So products. dito gagawin, papasok yung raw materials, yun ang i-smuggle, dito gagawin, tapos ibabiyahe din sa ibang mga lalawigan natin. At marami doon binabagsak sa may southern part na Metro Manila, tama po? Tama po, yan po ang lumalabas sa ating intel information. Kaya pala, marami bulto-bulto na at kahon-kahon na mga smuggled na yosi ang nasasabat ng mga otoridad, Weng, na maritime pa naman doon sa may bahagi po ng Mindanao. Tama po yan, Ma'am Weng, no? At yan din po ang isang merkado na tinitingnan natin dahil bukod sa ating mga maliliit na sari-sari store, kamakailan meron po tayong nahuli sa MICP, no, na 6 na container. At yung mga kahon dito nakalagay parang peking sealing ng for export, no? Mm-mm. So kung ganun ang markings ng kahong ito, sinisili po natin yung angulo na baka meron din po siyang merkado sa labas ng ating bansa, sa southern portion, Mm. lalong-lalo na yung mga malalapit na isla, no, sa southern portion ng ating bansa. So pwedeng nag-e-export tayo ng illegal na yosi, ganun yan, Attorney Chris? Yan ang isang posibilidad dahil meron nga pong marking dun sa kahon, no, na for export. Mm-mm. Pero binabantayan po natin yan at kasama na rin po, no, yung warning ng ating Secretary of Interior Local Government kahapon, lahat po ng ang magiging kasunod na po ng operasyon doon naman po sa retailer, no, doon po sa mga nagbebenta. Mm-mm. Kasi kapag wala pong permit sa ating National Tobacco Administration, wala po yan sa daily price index ng ating Department of Agriculture, chances are po napakalaki ng chance ang illegal po yung sigarilyong binibenta po natin. So yan po ay patuloy na ino-operate po ng ating mga operatiba. Magkakatuwang naman po, maganda po ngayon ang relasyon at ugnayan, no, across the agencies, magmula po sa ating DILG, siyempre sa ating PNP, NBI, DA, BOC, ang ating HPG. Magkakaibigan po lahat, wala pong bidahan. Kumbaga po talagang ito yung cliche na whole of government approach po, no, ang ating pinatutupad po dito. Gaano po kalaki yung buwis na nawawala sa gobyerno dahil sa industriyang ito? Nako, billion pa rin po, no? Kasi halimbawa na lang po itong ating huling 4 na raid, no, sa Mexico, Pampanga. Yung sa Valenzuela, yung sa Batangas, itong sa Tanza, Cavite, no. Billion na po ang ano natin dito at kung ang pagbabasihan po natin ay kung di pa ako nagkakamali, 60 pesos ang excise tax, no, for every case sa bawat kahan ng sigarilyo. Imagine na lang po natin kung magkano buwis po, no, ng ating hindi nakukuha, no, sa mga illegal na sigarilyong ito. Gayong taon lamang, gaano na ho karami ang nasa bato ng customs na mga ganyan? Halo-halo na yung mga nakapack na, tsaka yung mga raw materials. Substantial na po ito, no. Tingnan ko lang po yung aking notes. Mm-mm. Halimbawa po, yung nasabat ng sa Valenzuela, ito po yung katuwang ng HPG, nasa mga 100+ million po ito. Yung Malabon at saka Batangas, halos 1 billion po yung ating nasagat na finished products dito. Yung sa Mexico, Pampanga, halos 400 million po ito, no, kasama yung mga machineries. Ito naman pong recent sa Tanza, Cavite, 200 million worth of illicit cigarettes, no, kasama na rin po yung equipment at raw material. So, ganyan po kalaki ang mga natisod na po natin, no. Ang isang obserbasyon lang po kasi din natin, Sir Weng, Ma'am Weng, no, nung ating pong na-raid yung sa Mexico, Pampanga, parang coincidence naman po yata na parang halos sabay-sabay huminto itong mga lokasyong ito. So kaya po wala tayong nadatnan ng mga tao dito. So talagang lumalakas po yung ating teorya. Nandiyan naman po yung intelligence information sa ating commissioner pati sa ating Secretary of the Interior and Local Government na baka po talaga isang grupo lang po ang nasa likod nitong mga operasyong ito. Isang malaking grupo. Meron bang sindikato dayuhan dito na nagkasama sa nag-ooperate ng mga pagawaan ng illegal na sigarilyo? Meron po, no? Doon sa ating na-raid sa Mexico, Pampanga, meron pong 6 na Chinese nationals na nasama at na-apprehend po doon. Kinasuhan din po natin sila ng human trafficking kasi yung ating mga Filipino workers na mahigit 50 doon, no, ay talagang nakakaawa yung kondisyon, no? Yung kanilang inhumane na barracks, yung hindi sila pinapasweldo.
At sinubukan ko pong kausapin itong Chinese nationals na ito. Talaga pong native eh. Hindi po marunong mag-Tagalog, Mm. mag-English. tama po, no? At kung makikita po ninyo yung kanilang mga makinarya, yung kanilang equipment, Chinese characters po yung nakalagay. So hindi po Imported talaga din. ito ma-operate. Tama po, imported din po ito. At hindi rin po ito mapapatakbo ng kung sino-sino, kundi talagang itong mga Chinese nationals So, lamang. tama yung obserbasyon, Attorney Chris, ni Congressman Kimbo na parang ito yung bagong pogo. Ito yung bagong industriya na pinapasok yung mga Chinese nationals para dito magtrabaho. Sigarilyo naman ang kanilang Sigarilyo, kwan. illegal Oo. na yosi naman. Well, siguro po maihahalin tulad sa ganong operasyon, no? Pero hindi siguro kasing dami dahil again, dun sa Mexico, Pampanga, 6 lang po yung ating nahuli. No? Baka po parang yung concept na nagpapasok ng dayuhan, baka dun po nagkakahawig, pero hindi naman po kasing grabe yung operasyon na kagaya ng Pogo na halos lahat ay foreign nationals. No? So, siguro po, yun lang po yung aspetong masasabi nating magkapareho sila, yung pagpasok po ng banyaga sa ating bansa. Okay, sigarilyo pa lang yan. Wala hong kasamang vape dyan. Tama po, wala pa po yung mga vape products na atin din pong binabantayan kasi Meron again din ba? po, panganib din po sa kalusugan yan. Meron din kaya mga ganon, pumapasok na, mga peke, mga illegal na vape? Yes sir, marami na rin po tayong apprehensions sa mga ganyan, no? At yung ibang cases nga, yung kanilang oil kung tawagin, no, nakikitaan pa po natin ng halo ng cannabis. Yun. Kaya babantay tayo sa ating mga paliparan. Kadalasan po, doon po dinadaan yung mga ganitong produkto. No? So, yan po ay patuloy na binabantayan ng Bureau of Customs. Kasi, yun nga po, no, kapag po hindi dumadaan sa health regulation, kapag po wala po siyang halimbawa, in this case, FDA permit, nakakatakot po yan. No? Nakita naman po natin sa halimbawa po, no, yung sigarilyo, yung tinatawag nilang tuklaw. Yun, oo. Nakita naman po nating nangingisay at nanginginig na lang bigla yung mga taong sumusubok nito. No? So, again, aside from the duties and taxes, binabantayan din po natin ito kasi mapanganib nga po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Okay, nako, sana lang ho, matigil ho talaga yan. Good luck sa inyong ginagawa. Oo. Mapagtulungan ito ng lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at maputol natin agad kasi malaki na siya, Weng, pero Squad na to. considerably parang Organized. bagong Oo. sulpot, hindi ba? Pero masyado na siyang malaki agad, Attorney Bendijo. So good luck po. Sana mas matalas-talas ang intelligence Tama, network tama. laban po sa sindikato. Nga pala, attorney, natanong ba kung saan galing ang mga raw mats na bansa? Meron bang ganon na identify na ho kung saan galing to usually? Meron din po tayong ganyang impormasyon, yung mga bansang malapit-lapit sa ating bansa, sa southern portion, no? Southern. Ito din po yung ating binabantayan dahil yun nga po, no? Hindi ko lang po muna i-detalye, pero Okay. patuloy na pong binabantayan yan. Narinig nyo naman po ang ultimatum na binigay ng ating Secretary of Interior Local Government, katuwang ang Bureau of Customs. No? So, kumbaga po, binibilangan na po sila ng araw ng ating pamahalaan. Matitigil na po yung kanilang operasyon. Okay. At kung sa mga susunod pong araw ay patuloy nga po tayo mag-ooperate dito naman po patungkol sa mga retailers nagbebenta ng mga illegal na sigarilyong ito. Alright, Alright, makipag-ugnayan thank you. kami ulit sa inyo, attorney. Good morning, Salamat. Attorney. Good morning at maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat, Thank you. sir. Deputy Chief of Staff ho ng Bureau of Customs, si Attorney Chris Noel Bendijo, mga kapuso. Hilingan, walang Pinoy.